Brother Emer po ay nagre-recover ito sa kanyang naging affliction. Is that a HEPA B or HEPA A? Tama ba yan? HEPA B. Okay. So, thank you so much for your continuous prayers for him. Si Ate Bioli naman ay naging worker po sa Davao under sa Bible Baptist Church kina Pastor Juan Siciliano. And then I think for 2 weeks po ay naging volunteer siya dun sa ating mission work sa General Santos City. So, naging matagumpay naman ang anniversary ng Jensen. And Sister Evelyn, yung po kanyang pangalawang anak na si Joy ay ikakasal. I will wed Joy and Mark. They already accomplished their premarital counseling and interviews this coming Saturday. At Brother Jonas and Ate Pin, may problema pala ako dun sa hapon. Pero dun sa umaga ay okay lang. Okay? Kasi sa Sabado din, magpapadedicate ng munting tubo nila ng mga chekas dito sa may bunga. So meron silang munting tubo na itayo. Kahapon po, sa mga wala dito kanina umaga, we went to General Trias also at dinedicate namin yung bahay ni Johnny. Okay? Which is, we are trying to consider na mag-open up ng missions work doon sa General Trias. In the morning, we went to our mission work in Narvaez and Alfonso, Cavite with Pastor Yambao. At we were 15 who went there, so thank you so much for all your support sa missions work natin. Okay? Matutuloy ba sila, ito ba sila Lawrence, Kuya Nestor? Lawrence around? Ano po? Coming po sila. Kasama yung father niya, si Mike. Okay. Sige po. So anyway po, yun lang, gusto ko lang pong pag-pray, commit po sila sa panalangin. At first, alam ko na mas marami pong meron pang kailangan ng panalangin, pero sila po yung nilig ni Lord para tawagin ko po kayong hapon na ito before our blessings. Pray po tayo, mga minamahal. Thank you, Father, for allowing us to come to your presence. We thank you because ang inyong pong trono ng biyaya ay bukas sa mga minamahal, sa mga nagmamahal po sa inyo at sa mga minamahal ninyo. Salamat po for this access through our faith to your Son, Jesus Christ, that we can come boldly unto the throne of grace. And now, dear Father, I would like to commit Sister Evelyn, yung pong wedding ng kanyang anak na si Joy at si Mark this coming Saturday. Sister Bioli, we would like to praise you for what you have done to her sa kanyang accomplished na work doon po sa Davao at sa General Santos City, and for your continuous guidance para po kay Brother Emer, yung healing niya po, Panginoon, complete healing niya mula sa kanyang affliction. And also, I would like to pray for the family of Santa Ana, Michael and Lawrence, the father and the wife, the mother niya, na kayo po mag-ingat sa kanila sa kanilang pagpunta doon sa Italy, dear Father. Dear God, we thank you for what you have done kahapon po sa Narvaez, Cavite, sa Alfonso, sa General Trias, sa dedication po ng isang pagpapalang physical bahay ng kapatid ni Johnny. And even this coming week, dear Father, may mga magpapadedicate na kanyang mga blessings. I just want to commit to you everything, that all will be accorded for your glory. Tonight, dear Father, you know the needs of your people, each one of us. Individually, dear Father, I now commit to you ang mga pangailangan ito, be it finances, be it financial, be it relational, be it spiritual. I pray for your guidance. Again, we would like to remember Brother Chiu for recovery, dear Father, restoration, healing, dun po sa kanyang need na makalakad na po siya muli, Panginoon. We would like to pray for provisions as well. Thank you, dear Father, that as a church we can live collectively together in spirit and in truth. I commit to you now all these prayers in Christ's most precious name. Amen. Thank you so much, brethren. Thank you po. Thank you po. Please all rise up, brothers and sisters, for our message, Redeeming the Time. Redeeming the Time. John chapter 9. John chapter 9, you have your Bibles. John chapter 9, verses 4 and 5. This is an account where Jesus healed a man blind from birth, but there were questions here regarding what we call the disability of this man.
Pero meron pong sagot ang Panginoon dito nung tinanong ko tungkol sa kanyang kalalagayan. Our title to our message tonight is Redeeming the Time. Atin pong samantalahin ang oras, ang panahon, at sapagkat sabi nga ng Ephesians 5:16, sapagkat masama po ang araw ay sumasama at sasama. Verse 4 and 5, let me read this one for you. I must work the works of him that sent me while it is day. The night cometh when no man can work. As long as I am the world, I am the light of the world. Please be seated. Thank you so much. I have shared this one to you, but for the sake of the what we call the context, ay ulitin ko po ulit ang mga katagang ito. What can be lost but never gained? Ano daw po yung pwedeng mawala na hindi mo pwedeng ma-recover? Alam niyo sa tinatawag na mga takbuhan, sa race, yung split second po really matters a lot. Marami ng mga tinatawag na hindi nakakuha ng ginto sa Olympics because of a hairline, by the skin of one's teeth. Ibig sabihin po, just a split second can make the big difference between winning the gold and the silver. Mga minamahal, what can be lost but never gained? What can be spent but never earned? Ano po yung pwedeng gastusin, pero hindi mo pwedeng kitain? Mga minamahal. Meron po tayong tinatawag na mga pangyayari sa buhay that we spend somehow our resources, our effort, our strength, at naging addicted tayo doon sa ginagawa natin. Alam niyo yung mga tao na na-addict po sa computer na walang tulugan? May mga ganung bata, di ba? In fact, nababalita na may mga bata na halos hindi na po kumain at nag-collapse na lang at namatay. Because yun nga, in-spend niya at hindi na niya na-gain ang something that he was trying to look at for that particular hobby. Naalala ko tuloy nung ako'y maliit because my older brother who is a pastor also doon sa isang bukid sa simbahan sa Buanga del Norte, he is an evangelical. He was a chess player. In fact, he almost got the norm of a national master dito po sa Pilipinas during his time. He bannered Pasig Catholic College during his time and Pasig City, yung panahon niya po sa chess, and made it to the national tourney. Doon po na-witness na may mga naglalaro ng chess, 2 araw, walang tulugan. Di ba? They spent so much what we call of that activity. At nandun yung pagkain nila. So, meron pong gano'n, no, na you spend but you never earn at all. What has no wings but quickly flies? Ano daw yung walang tinatawag na pakpak, pero lumilipad, mga minamahal? Lumilipad. Yung panahon po, di ba? Meron tayong sinasabi na ang bilis ng panahon. Ulitin ko ulit, yung ating kapitbahay na pinag-pray, si Mang Dante. Yung pinag-pray natin last Sunday, is gone. The Lord took him last Tuesday. Friday po, nung tinatawag ng Holy Friday, so to speak, ay nandun siya sa isang activity at biglang nagkaroon ng tinatawag na what we call emotional upbeat. So, biglang nagpiktal yata yung kanyang ugat dito sa may brain. So, yun po, na-paralyze siya, na-coma, until finally ay siya po ay nag-expire. At kaninang tanghali po yata ay siya inilibing doon po sa Batangas. And so, bilis ng panahon. Kaya yun yung ating message kaninang umaga. Ito sa mga message natin. Si Michael Jackson, kilala ng marami sa secular music. Ano pong nawala sa kanya na parang lumipad yung childhood days niya. That's why when he became somebody as a Michael Jackson and tried to make all this configuration sa kanyang skin, sa color niya, ang isa sa mga ginawa niya na kanyang ma-offset ang kanyang childhood, napagawa siya ng isang parang mala Disney, ang tawag ay Neverland. Kasi ang bilis ng panahon. In fact, meron akong nababalitaan na dati natin estudyante dito po sa school natin. Nababalitaan ko lang po ito. Na tila baga nung nakita ang kanyang social network na site, ay para
Parang ngayon lang siya nagiging bata. Sapagkat ng panahon na siya nag-aaral, puro aral, mga minamahal. Kasi bakit po? Kasi yung childhood got lost. It has like a wing, but it just quickly flies. What has no feet, but simply run. Walang paa, pero tumatakbo, mga minamahal. Tumatakbo. Hindi mo mapipigilan na ikaw ay mag-beat ng deadline. Pero pag hindi mo ginawa ng paraan, yung requirement para sa thesis mo, hindi ka gagraduate. Kasi yung tinatanong na ito na walang paa, pero tumatakbo, kapag hindi ka kumilos, it will run. What can we give but not receive? Meron tayong ibinibigay, pero hindi natin matanggap. Alam niyo ba na pwede tayong magbigay ng pag-ibig, pero hindi tayo susuklian ng pag-ibig? Don't you know that? We as believers of the Lord Jesus Christ, we can keep on loving people. And yet, those people around us may not give us back the love. We may keep understanding them. We keep trying to empathize with them. And yet, people may be very unmindful of this. We can give but not receive. Kaya nga, di ba, may mga magulang na kinakawawa ng mga anak na halos kabayo na ang pagtatrabaho, pero may mga anak na walang tinatawag na walang pagbibigyan ng pagpipitagan. Hindi nagbabalik ng tinatawag na pasasalamat. At kung ano pa yung pagkakamali kahinaan ng magulang, yun pa ang nakikita. Yun pa ang sinasabi. So, may mga ganun po na ibinigay mo yung tama, pero wala kang natanggap. Kasi lagi tinitignan yung bang makukuha nila. Ano bang makukuha ko dyan sa church na yan? O pastor, ano bang makukuha ko sa'yo kung ganito, ganyan? So, what can we give but not receive? What can we waste but not retrieve? Yung masayang po, at hindi na po natin ma-recover. Si Jimmy Swaggart, kung kayo po kilala niyo po siya sa Assembly of God, sa po siyang pamosong ministro sa charismatic movement sa Amerika. But he wasted his years with doing something else aside from being an evangelist. At sumulat po siya nung na-discover po ang kanyang tinatawag na misgiving ng isang awitin at ang title po ay Wasted Years. Mga minamahal, ang sagot po ng lahat ng tanong na yan ay yung time. Yung time. Ang time po, it can be lost but never gained. It can be spent but never earned. It has no wings but quickly flies. It has no feet but simply run. We can give but not receive. We can waste but not retrieve. The answer is simply time. Now, time is one of the greatest gifts, and yet, how often men devise ingenious methods to make it pass lightly and quickly and refer to it as killing time. Pinapatay ang oras. Napansin niyo, may mga ganong tao po na nasa mall na nakaupo, nagpapalamig dahil summer, dahil wala silang aircon sa bahay nila. For 3 hours, hindi naman namimili doon. Meron tayong tinatawag na mga hindi lahat ng kababaihan. Nasasabihin nila mag-window shopping tayo. And so they will pierce through their eyes about those stuff that they want to have, and they may become covetous about it. And yet, with the passing of time, hindi nagiging productive, mga minamahal. Now, ilan po sa atin, marahil lahat po tayo guilty na meron tayong mga ginawan sa oras na pinatay po natin. The value of time arises from, number 1, its brevity. Gaano kahalaga ang oras? Bakit po tinatawag na pinapalagan natin ang bawat sandali? Sapagkat yung tinatawag na kaiklian ng oras ng ating buhay. The time is short, at ang sabi nga dyan, the longest life is short. Sino po ba ang tinatawag na pahaba ang buhay dito sa lupa? Si Methuselah. He lived for 916 years according to the book of Genesis. Mga minamahal. Pero galing pa man ang sabi ng Job 14:1. Let me quote. Man that is born of a woman is of few days and full of struggle. Ang tao na isinilang sa isang ina, okay, ay siya tinatawag na may kilang kanyang buhay. And he would be full of struggle, which is true. Kaya lagi ko sinasabi sa funeral service, walang isinilang at ipinanganak na sanggol na nakatawa. Ang lahat po ay umiiyak. Pagkatampal sa kanyang tinatawag na putan ng baby, ang nangyayari po, umuuhaw yung bata, which what we call represents
the pain that would ensue kapag siya po'y tinatawag na nag-further sa buhay na ito. So, bakit po valuable ang time? Kasi merong brevity. Kaya lagi natin sinasabi, di ba, na makipag-areglo ka na habang maaga. Humingi ka na ng tawad habang maaga. Makipag-reconcile ka na habang maaga. Kainin mo na yan hanggat dapat mong kainin. Hanggat yan po ay pwede tinatawag na i-enjoy. Bilhin mo na yan kung dapat mong bilhin na hindi naman masasagasaan yung ilang budget mo. Gawin mo na because it's brevity. May mga tinatawag na mga nagsisisi sa mga funeral, di ba? Kasi si nanay, hindi man lang nagulutan ng ganito. Si tatay, hindi man nabigyan ng ganito. Na sabi nga nila, minsan ang pagdalaw ay sa pamagitan lang ng patay. May mga anak na kaya nakikipagkita sa mga magulang nila, especially when they have their own family, sapagkat namatay ang isang kamag-anak. Pero hindi naisipan na bisitahin. Meron ako isang kapatid na na-open yung isang bayaw ko. Kasi yung isang kapatid ko po, pag dumadalaw, pag may pangailangan lang, nagte-text lang pag may pangailangan. Di ba, kung kayo po ang ginanon, parang, di ba, hindi maganda, di ba? Kaya sabi ng bayaw ko, sabi niya, doon sa isang kapatid ko, pag ikaw naman nagpunta dito, di ba kahit man isang pirasong sitamas, I think, parang tinuruan niya. Hindi, pag pumunta ka dito, yung may pangailangan ka, lagi ka nang tangod. Kasi natitisod na siya. Which is totoo naman, kahit kapatid ko po yun. Mayroong katwiran yung bayaw ko na pupunta doon dahil may pangailangan na. Hindi nagpunta doon na bumisita, mga minamahal. So, sayang po yung pagkakataon. So, dito nasa church ka na, naglalaro ka pa. Lagi mo namang kaharap yung computer mo, yung gadgets mo. Pero nag-aaral na ng Word of God, naglalaro ka pa. Nagbabible study na, nagpag-usap pa. Ano mo ba? May pagkakataon na para saliksikin ang salita ng Diyos na hindi ka nagsasaliksik pag nasa bahay ka, and your mind is wandering around, or wandering, drifting away. So, sayang po. Kasi bakit? Maikli po ang panahon. There is an uncertainty about time. Sabi po ng Proverbs 27:1, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. That's why if you wanna decide, you decide. Later on, yan po ay ating pag-aaralan. Uncertain, hindi tiyak. Huwag mo ipagmalaki. Akala mo malakas ka ngayon. Akala mo, kaya mong gawin ang lahat. Akala mo dahil bata ka pa, hindi mo na ako magsiserve, hindi mo na ako magpo-focus, hindi mo na ako magiging seryoso sa potentiality ko. Akala mo yan. Na lagi mong narinig ang mga ganitong message, and yet you're still unmindful, but God may be reminding you. When judgment will come, when consequence will come, when repercussions will open the door for you, saka mo maiisip na uncertain pala ang buhay. It is irrecoverable. The hand of the clock can never be turned back. Hindi pwedeng ulitin. Alam niyo, nung balita ko, di ba, nabuta ko si Superman eh. Na nung namatay yung kanyang girlfriend, ay inikot niya daigdig ng pabalik. So, lahat bumalik. Di ba? So, tuntua tayo sa mga ganon, di ba? I'm just making an example. Lahat naman tayo siguro, marami sa atin, nakapanood yan eh. Di ba? Tuntua tayo sa ganon. Pero makikita niyo na ang mga gawa ng mga ganong pelikula, pati ang Diyos dinidefy. Kung hindi po tayo matalino para ma-identify yung ginagawa ng daigdig. Hindi natin pwede recover kasi ang clock po, hindi na pwedeng bumalik mga minamahal. So meron po mga realities about time, why our message is about redeeming the time because the days are evil. Now what are the realities about time when it comes doing God's way? Because I believe kung meron pinaka-noble at meron pinaka-mataas na gawain, ay walang iba kung gawain na nakasentro sa Panginoon. Now, I'm not asking you to resign from your career, from your business, or from your whatever profession in order to serve the Lord. No. In fact, you can stay there and serve the Lord well. Kailangan ka dyan. Businessman ka, isa kang writer, isa kang tinatawag na singer, gamitin mo yan. Gamitin mo yan in order to further the work of God. So ano pong mga realities? Ang isang tinatawag na nais po natin maging sentro at tema natin sa gabi ito about time, it is precious. Say the word precious.
Precious. Sabi nung sa kanya, precious. Di ba? Time is precious. Sabi po ni Sir Walter Scott, when you kill time, remember, it has no resurrection. Pag pinatay mo oras, hindi mo muling babangon yan. Isa lang po ang kilala kong bumangon mula sa mga patay, ang ating tagapagligtas. That's why we have the victory of faith. Kaya meron tayong kaligtasan. That's why even in our what we call holiness, even in our what we call inconsistency, we're trying to justify that one. But we have a victory. Because sabi po ng Bible, we have conquered the world through the faith. And so, time enables us to become somebody. Alam niyo ba yan? Alam niyo ba yan? Just recently po, I'm not trying to first. Sa daigdig po ito sa daigdig po ito. Okay? Ito po ang pangalan nito ay si Bunot, yung tawagin nila. Mahilig kumanta. Okay? Mahilig kumanta. Kanta lang ng kanta. Tapos meron po siyang tinatawag na nag-upload ng kanyang mga video doon sa YouTube. Tapos umabot ng 3 million ang viewers. With the passing of time, this man became somebody. Of course, in the world. Okay, in the world, hindi po sa gawain ng Panginoon. Okay? But time enables us. Kasi Michael Bolton daw ang kanyang boses. Yung love somebody. Gano'n. Diba? Gano'n daw eh. But time enables us to become somebody. Ibig sabihin, nagsikap ka, nagtsaga ka. Meron tayong mga kilala po ng mga katulad na isang mananampalataya, si Jeremy Lin, di ba? Isang Baptist po yan eh. Na ngayon po naglalaro sa LA Lakers. He started with New York Knicks, then was shifted to Houston Rockets, and then napalataya po siya. And it took time for him to become somebody. Okay? And dropped that as an NBA, what we call player, from Harvard University. But time made it possible. Nagantay lang siya. Yung oras at ang kanyang panahon, mga minamahal, hindi po siya tinatawag na nagmadali, mga kapatid. Not only that, time enables us to become something. Dahil sa oras po, ay meron kang magagawa. Si Steve Jobs po, in 1976, partnered with one of his friends, si Wozniak. At si Wozniak actually ang tinatawag na gumawa ng computer. At the rest was history after that one. And Steve Jobs made a lot of innovations. Nakilala po siya sa daigdig ng gadgets, ng computer, mga minamahal. Pero dumaan ang maraming panahon. Hindi po siya tinatawag na umupo lang, hindi lang tinatawag na nagmasid. Merong ginawa po siya doon sa oras, mga kapatid. Okay? So, ang daigdig po, merong tinatawag na itinuturo eh. Daigdig po yan That's why, minsan nasabi ng Panginoon, mas matalino pa ang daigdig kaysa sa mga tinatawag ng mga minamahal, di ba? Kasi bakit? Kasi yung wisdom na dapat sa kalikasan, na galing po sa Panginoon, hindi ginagamit ng mga mananampalataya. Sinasayang ang panahon nila, hindi nagiging mahalaga ang oras nila, at hindi po pinag-iigi ang tinatawag na ginagawa po nila. May nag-comment po minsan na Sunday school teacher, hindi man lang nag-aaral. Isang beses na nga lang magturo, pero hindi pa naghanda. Di ba? Isang beses na nga lang yan. Isang beses ka nga lang haharap dito para mag-present of something. Hindi mo pa pinaghandaan. Di ba? So, sinayang mo yung pagkakataon. Isang beses ka na lang na kumanta para sa kapurihan ng Panginoon, pero hindi mo pa pinagtibay, pinag-igi. Sayang po, mga minamahal. Sayang po. You know the story of KFC, right? Si Colonel Sanders, matanda na po siya, retired na siya, and yung kanyang earnings po, talagang he made a dish out of the chicken at pork. Ang dami mga tinatawag, hundreds of stores na kanyang dinalan. Hanggang nag-thousands po yan. Nire-reject yung kanyang chicken. Pero finally, hindi po siya nag-give up sa kanyang katandaan. And KFC was born. Time enables us to become something. You see, in God's economy, the time is now. Kung pag-uusapan po ang tinatawag na ekonomiya ng Panginoon, yung pong oras ngayon. Hindi mo pwede tinatawag na ipagpalitan.
Sabi po sa isang kalinhagan ng ating Panginoon Jesus, occupy till I come. Ang ibig sabihin po ng occupy doon is mangalakal. Pero hindi yung pangangalakal na pagkita ng pera. Pangangalakal para po mag-produce ng mga kaluluwang makakilala sa Panginoon. That's why tayo po ay inuutusan ng Panginoon that go into all the world and teach all nations. Kaya ginagamit niya ang mga fellowship na ganito para mag-invite ng mga friends. Ang mga small group ministry, ang mga Bible study ministry, ang mga tinatawag na Christian gatherings, ginagamit niya to occupy every opportunity. Yung family nyo ay tinatawag na nag-vacation sa Baguio. At tapos, siyempre, ang testimony nyo, pag may nakita, nandun kayo sa isang hotel, sa isang resort, nakita ang testimony nyo. And somebody might be, isang pamilya nyo nakita na nag-pray kayo, and they will be intrigued, and they will be, parang bakit iba sila? Then you're going to occupy that opportunity. Occupy till I come. It is precious, mga minamahal, ang ating oras. It is precious because our time, first of all, has urgency. There is urgency. With our text, ang sabi po ng Panginoon sa verse 4, I must work the works of Him that sent me. Kailangan kong gawin. Kailangan kong trabahuin while it is day. Because it signifies the urgency of the time. I'm not talking about the tyranny of urgency. But you see, in God's economy, hindi pwedeng tinatawag na ipagpaliban. Kaya nga, marami pong nagpupukul ng tinatawag na tirador kay Rick Warren dun sa kanyang aklat na purpose-driven life. Kasi bakit? Inintroduce niya ang Gospels, so to speak, sa chapter 7 ng book. You see, sa ating tinatawag na what we call approach as fundamental Baptists, gusto po natin na pag na-meet natin yung tao, isusolvin agad natin. That's what we did yesterday during our saturation dun sa bayan ng Alfonso. Nagkaroon ko ng Christian survey doon, and then kami ng wife ko, kami mag-partner at nagtanong-tanong kami, and then we were able to witness. Mga minamahal. Bakit? Kasi yung urgency ng time. Kaya nga kung kayo po'y narito, hindi nyo kilala si Jesus bilang tagapagligtas, there is an urgency na ang inyong tinatawag na kaligtasan is at stake. Because paglabas mo niya at hindi ka ligtas, at may nangyaring hindi maganda sa'yo, huwag naman po sana. But you see, ito yung tinatawag na katotohanan. The brevity of life. That's why you need to do something about this urgency. Mga minamahal. The urgency while it is day, na kailangan mong maligtas. The tyranny of urgency today is because people are not doing the important one. Yan po yun eh. Pag sinabi natin tyranny, di ba? Yun po yung tinatawag na ika nga ay para kang pinipilit, para kang naka-club, para kang iniipit, sinasakal. That's tyranny. Bakit? Ang mga tao daw ngayon po, they are not really doing the important one. I'm not saying that you need not to recreate, you need not to make a vacation. I'm not saying that one. Pero maraming tao po ngayon na meron silang tinatawag na paspas po sila. Kasi pag sinabi natin urgency sa Tagalog, yung madali ang pagkilos. Yan po yung definition ng urgency. Madalian. Kung meron daw mamadali na kilos, walang iba, kundi yung gawaan ng Panginoon. So ano ba talaga ang importante? I have found out in my research in the Bible, what's really truly important. Kung akin pong tinatawag na pagbibigyan ng panahon ang aking buhay, ano ba talaga importante? Una, importante yung kaligtasan. Importante po. Kaya kung may opportunity to witness, then you witness. Gamitin mo ang social network, gamitin mo ang texting, gamitin mo ang testimony, gamitin mo yung dila mo, yung pag-ibig mo. Gamitin mo siya. Because what's really important is that salvation should be shared. In Mark 8:36, ang sabi po doon, what shall it profit a man if shall gain the whole world and lose his own soul? Ano ba ang pakinabang? Mayaman ka nga, mabuti ka, maganda ka, ang iyong kalalagayan. Pero mapahamak naman yung kaluluwa. Malungkot po yan. Another important in this life is that you are serving. In Matthew chapter 20, verse 26 and 28. Matthew chapter 20, verse 26 to 28. Please bear with me. Chapter 20, verse 26 and 28. Ang sabi po rito, mga minamahal,
But it shall not be so among you, but whosoever will be great among you, let him be your minister. And whosoever will be chief among you, let him be your servant. Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life as a ransom for many. Ano bang importante? Yung naglilingkod ka. Sabi ko, hindi yung pinaglilingkuran ka. Di ba? Yung bang, di ba may mga anak na unang ginawa, parang senyorita at senyorito. Okay? Pero makikita mo, may mga anak naman na sa bahay, halos ayaw nilang ang mga parents nila, ayaw nilang mahirapan. Di ba? Yung dalawang mukha niya, makikita mo, ay, pag dumalaw ka sa bahay, ang sipag ng mga anak mo. Alam niyo, malungkot lagi sa aming observation. Pag ang mga Kristiyanong anak ang sisipag sa church, pero ang katamad sa bahay, hindi ko nakakabilib po yan. Ulitin po yan. It's really a bad testimony. You don't make a show off. No? Yung bang napaka-active mo sa church, kaya ang tawag ko dyan, mga religious addict. Lagi nasa church, pero sirang-sira ang testimony sa nanay nila, sa tatay nila, sa mga kapatid nila. That's not a good testimony. Family first, sabi nga nila, mga minamahal. Okay? Family first. In fact, kahit po si Peter, nung kanyang tinatawag na binibigyan ng counsel ang mga asawang babae na mananampalataya, na huwag silang tinatawag na magpaganda lang at may mga kolarete sila. Pero dapat ang makita sa kanila yung inner beauty para mawin nila yung mga mister nila na wala pa kay Kristo. Bakit po? Opportunity, mga minamahal, para makapaglingkod. So, what's really important? Not only salvation, but yung po tinatawag na service. Another po na nakita ko importante, that you are satisfied. Tanong mo katabi mo, satisfied ka ba? Alam niyo satisfied? Sabi ng Philippians 4:11-12, ano yung sabihin doon? Si Paul po, he has learned to be abound and to be what we call full. He's learned to abound and he's learned to, yung tinatawag na to be abound. Diba? To be full and to be hungry. Ibig sabihin, satisfied siya. Magutom siya, okay lang. Walang pera, okay lang. Tama tabi mo, may pera ka ba? Utang naman. Bawal yun. Bawal. Okay. Diba? Kumbaga, hindi nagbabago. Maganda damit mo, hindi masyadong maganda, hindi nagbabago. Kumbaga, consistent lang, mga minamahal. Bakit po? Kasi alam mo anong importante. Sasabihin mo, mas maganda siya sa akin, mas guwapo siya sa akin. Ano ang importante? Yung pagiging guwapo niya, pagiging maganda niya, pagiging mas matalino niya, mas marami siyang na-harvest na medal. Yeah. Kasi titining yan isang araw eh. Pag tumanda ka na, di ba, tumitining lahat eh. Nung una, ang kailangan mo, laging tinatawag na wealth. Di ba? Laging wealth. Later on, ang magiging kailangan mo na, yung health mo. Tama? Later on, ang kailangan mo na, attention. Bakit? Nung una, pagpapayaman, papapagwapo, maka-harvest ka ng ganito accomplishments. Maya-maya, yung kalusugan mo, nasisira na. Yun na yung pinag-aanan mo ngayon. Maya-maya, okay? Habang nagdudulot ka ng kalusugan mo, wala namang uma-attend sa'yo. Okay? Napapabayaan ka na, walang pumapansin sa'yo. Tumitining. Kaya lahat ng mga accomplishments mo, yung pera mo sa bangko, wala. Maganda po yan, may pera ka sa bangko. Maganda po yung maganda kotse. Ulit. It's good to have a good life. You know, we aspire that one somehow, mga minamahal. Pero mga kapatid, ano ba talaga importante? Yung satisfied ka. Okay? Sa bunga ng kotse mo, nagbabayad ka ng taxes, registration, isa lang naman ginagamit mo. That's really important that you are satisfied. What's really important? That you are sharing your faith. That's important. In Luke chapter 16, about the story of the rich man na napunta siya sa hell, ano sabi niya? Father Abraham, let somebody come. Let somebody go to my siblings, paraphrasing, yung mga kapatid ko. Kasi kailangan nilang marinig na mayroong impyerno. Because I'm really being tormented here. I'm trying to paraphrase everything. Talaga nahirapan siya. What's really important is to share this faith because yung oras po lumalakad. So ngayong gabi po ito, time is precious.
So kung nandiyan ka at naglalakbay ang isip mo, hindi nagre-reflect sa tinatawag na salita ng Diyos, hindi ka nakipag-usap sa Panginoon, sayang yung oras at yung panahon. You see, people are on a high pace and rate of life. Ganyan po ang tao ngayon. Talaga namang grabe ang acceleration. Kaya nga, lahat po, mga minamahal, ay talagang mabilis. When we were in the States, mga kapatid, just recently, at lagi naman, magtataka kayo, nag-preach ako, isang oras, 45. There, we are given only 10 minutes or less to preach. English pa, nosebleed ka pa. Okay. And our coordinator there, Dr. Scotty, would always say, "Oh, brother man, America, Mary, the space of the listening span, just this. You need to preach just this. Magagawa, kasi yung kultura nila. Mabilis sila lagi. Kailangan 2 hours and 2 hours time. Tapos, ganun lagi. Sumusunod po tayo, of course, dito sa ating church. Pag sinabi natin, uwi at 11:30 because we have promised that one. So what I'm trying to say is this. Sabi nga, ulit yan. Sabi ng isang libro ni Paul Virilio sa Pure War, speed is the new form of violence. Sa sobrang bilis ng panahon, mga minamahal, yan na yung tinatawag na nagiging daan para hindi tayo makapag-fellowship ng maayos. Para pabayaan natin ang pamilya natin. Para pabayaan natin ang salita ng Diyos. Para hindi natin pag-isipan mabuti kung ano bang nararapat sa kayamanan ko. Ito ba ay aking tinatawag na itatago o gagamitin ko ito para sa expansion of God's kingdom in this earth. And so it's a new form of violence. Nagmamadali tayo. You see, the one that's certainly positive effort of urgency is in terms of God's eternal business. Yan lang po nakikita ang positibong effort ng pagiging ika nga ay madali ang pagkilos when it comes to the terms of God's eternal business. Bakit po? Let me share to you several verses. Sabi ng Amos 4:12, prepare to meet thy God. Maganda ka. Ihanda mo sarili mo na ang Diyos ay iyong kakatagpuin isang araw. Kaya nga di ba, merong mga Kristiyano pagpupunta sila sa church, siniseryoso nila, pati pananamit nila, inaayos nila. Babae silang tao, siyempre mag-iisip sila na ang damit nila ay hindi magiging daan para magkasala yung ibang mga parishioners. Kasi bakit? Kakatagpuin nila yung Diyos doon. Pupunta sila ng church, tapos magiging medyo may mali siya ang suot nila. Siniseryoso nila ang Diyos para imit doon Yung iba, siniseryoso nila ang Diyos nila, talagang nagdadala sila ng Biblia. Nag-aayos sila mabuti. Naliligo sila. Sabi mo sa tanong mo, naligo ka ba? Siniseryoso nila kasi naghahanda sila. Merong isang kakilalang pastor, sabi niya, paano ka nag-quiet time sa umaga? Sabi niya, naliligo muna ako, nagpapabango ako. Para pag ako ay nag-devotion, mabango ako sa presence ni Lord. Kaya nagtututmas ako para pag nag-pray ako, mabango ang aking hininga. Prepare to meet thy God. Oras po yan, mga minamahal. Sabi ng 2 Corinthians chapter 6 verse 2, sabi po dyan, I have heard thee in a time accepted, and in a day of salvation have I succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. So for those of you here na hindi po tiyak ang inyong kaligtasan, ngayon yung katiyakan dapat. Itong oras na to, dapat makilala mo si Jesus at tanggapin mo ang kanyang buhay na walang hanggan. Magsisi ka ng kasalanan at aminin mo na hindi mo kayang ligtas at baguhin ang iyong sarili at tanggapin ang ginawa ni Jesus para sa iyo at alang-alang sa iyo. Oras po yan. Oras. Sabi ng Hebrews 3:13, exhort one another daily. Magpalakasan daw araw-araw while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Yan ang beauty ng merong kang company sa church. Don't get solo ranger. Don't be a solo ranger in the church. Okay? Dapat meron kang mga kabali-bali na Kristiyano kausap. Pwede yung parents mo, pwede yung kapatid mo. Pero pwede din naman yung ibang Kristiyano na alam mo na, pares kayong mahilig mag-tennis, mag-ping-pong,
mag-fitness, at parehas yung ginagawa. Okay? Tapos, mag-share ng faith ninyo. Yan po yung konsepto ng small group. The relationship and trying to show the testimony of Jesus to others and discipling others. Pero ang point ko dyan, exhort, magpalakasan na. Hindi po magbanghayan. Okay? Hindi yung parang magtitirahan. Magkukwento ka ng isang Kristiyano. Pero habang nagkukwento ka, sinisiraan mo na pala. Ha? Babanggitin mo itong leader na ito, itong ganito. Pero sinisiraan mo na pala. Paano na yung exhort one another daily? Gusto magpalakasan. Ikinukwento mo, sarili mong tatay sa mga friends mo. Tatay mo! Yung tatay ko, bastos yun. Bastos yung tatay ko. Yung nanay ko, walang modo. Hindi yan. Sarili mong magulang. Hindi yan perfecto pero mag-isip-isip ka. Kapag meron kang tinatawag na siniraan mo sarili mong kadugo, kapamilya, pati sarili mo sinisiraan mo rin. Parang church po yan. Pag nagsisiraan mo ang bawat isa sa church, isa lang pong natatalo ang ating Panginoon at ang Iglesia, mga kapatid. Exhort one another daily, encourage to avoid the deceitfulness of sin. In Matthew 24:44, we are being reminded about the second coming. Be ready, for in such an hour as you think not that the Son of Man is coming. Maging handa po tayo. Kaya nga yung kaligtasan, dapat po sigurado tayo mga minamahal. And so there is what we call urgency. Madali ang pagkilos dapat. Sapagkat ang oras po ay, ika nga ay tumatakbo. Another thing po about time, redeeming the time is about its finality. Sabi ng Panginoon dito, the night cometh when no man can work. So number one, urgency. Pangalawa po, because time is precious, there must be urgency. Pangalawa po, there is finality. Sabi ng Panginoon, the night cometh when no man can work. Ang ibig sabihin po niyan is that siyempre it's a figurative statement na ito pag gabi na halos pagod na ang tao, madilim na, at ang mga tao ay wala nang concern sa ganito activity, matutulog na lang. Magkakaroon ng tinatawag na inertia. So ano dapat gawin? Isipin mo, habang may panahon ka, kumilos ka. You see, time on earth will end up. Matatapos po ang oras sa daigdig. Matatapos po. And we hate the idea of separation. Ayaw natin di ba, lalo't mga friendship, nagkakaliwalay. Ayaw mo nga na papa mo, mag-abroad Ayaw mo naman yan Ayaw mo na yung tinatawag na mama mo, lumisan mo na para sa isang tinatawag na ganitong shift ng work. Ayaw natin. We hate the idea of separation. We don't like death. We don't like what we call, in fact, yung mga high school, di ba? Sa high school lahat, karamihan po sa atin, marahil kung kayo nakapag-high school, yan ang pinaka-colorful na stage ng buhay natin. Is Leo around? Is Leo? Okay. I hope I will be forgiven here. Okay? Pero pinapatext ko po siya. But we have a student from our school na nanghimasok po ako para po sa tinatawag na illustration about the idea of separation. Ito po yan. Okay. Si JL. Sa kanyang okay? To my forever friend Lawrence. Ayan ba si Lawrence? Wala pa. Lawrence, okay? Sana tuminyo ka na sa Italy. Joke lang, mamimiss kita kahit hindi tayo masyadong close, but still I will always treasure the good and the bad times that we had. Naalala mo ba yung first day natin kaya ikaw at ako sa office natin, tapos nagbatuhan tayo ng kung ano-ano. That was the day that I also found a friend in you. Sana maalala mo yung palagi mong iniinis na friend. Okay? Namimiss ko kasi yung tumatawag sa akin ng Nika. Ano ba ito yung isa dito? Naghahamon palagi sa akin ng suntukan, tapos yung palaging nag-ankle break sa basketball po yan. Palaging nagpapasali sa akin sa mga usapan. Tol, pakabakit ka huwag ka palaging kalakuhan ng isip. Always remember na my Hollywood Academy family ka kapag may problems ka. We're always here for you. And I hope you continue playing guitar kasi may mararating ka. If you continue that, I'll miss you, frenemy and Nika Bobby. See you soon. That's for all you Sepax. Diba? Nakakatuwa, diba? Ako naman, dumaan ako ng high school
I left my alma mater, Pagadian Junior College, in 1987 and transferred here at Arellano. You know what? Ang dami kong letter sa batch ko. Ginawan ako ng mga tula. They really miss me because we were together first year pala. Same section. Same section. That's why, pardon sa mga taga-Arellano. Yung graduate ako dyan, hindi ko makonsider na alma mater ko yan. Kasi 3 years po ako doon. Kaya yung aking batch ko, kung saan ako ma-attend ng aking mga reunion, ng high school, we hate the idea of separation. Ayaw natin po yan. Di ba? Kasi bakit? Yung oras, yung panahon, parang ayaw nating matapos, mga kapatid. Galing po kami ng Puerto Galera, ang ating mga high school students. Sabi nung isa doon, na-miss ko agad ang aming fellowship doon sa Mission Street sa Puerto Galera. Bakit po? Because we hate the idea of separation. We don't want that finality. At alam niyo, nakita ko po, many people have left this life on bad, if not worse, endings. Now, you have heard this one, or these illustrations. May mga taong natapos ang buhay nila dito sa lupa. Nung natapos, hindi lang masama, pero worse ending. Si Elvis Presley po, mga minamahal. Alam natin ang naging dulo niya. He was willing to pay $1 million for a week of serenity. Bakit? He was bombarded with a lot of anxieties, boredom, and discontentment. Hindi lang yan. Si Joseph Stalin, na isang dictator po, ng communism. Okay? Hanggang sa dulo na kanyang kamatayan, according to her daughter, I think the name is Halina. Halina. Nung siya mamatay po, hanggang sa dulo ay nag-cleanse po siya ng peace at para sabihin niya na he is not looking forward to see God. Worse ending. Joseph Stalin. Si Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi in his biography, mga minamahal, he is afraid to see darkness when death will come. Okay? He was assassinated, of course. At si Whitney Houston, a former Baptist, what we call member, sabi nila, okay? Turned Hollywood singer, died of drug overdose. Meron finality. God has His own timetable. Meron pong sariling tinatawag na panahon ng Diyos. Kaya sasabihin mo, malakas ka ngayon, you're not mindful about following the Lord, His will. God has His own timetable. In Genesis 6 verse 3, ang sabi po doon, and the Lord said, my spirit shall not always strive with man, for that he also is flesh, yet his days shall be 120 years. Kinat off ng Panginoon ang tagal ng panahon ng tao dito sa lupa. Kasi 300, 500 ang para mamuhay ang tao. Ito po kasi ang tinatawag na reason. Okay? Tingnan natin. Kapag ang tao ay nanatili parang matagal na matagal, the longer a man lives, the longer he could see. Okay? The more na nandito ka sa lupa, hindi ka magkasala. Kahit Christian ka, yes, you could at least do some blunder. Pero, again, the longer you're here, hindi maaari. Sin of commission, sin of omission. The longer a man lives, he could suffer more. Habang nandito ka sa lupa, marami kang maranasang pain. Marami kang mga torture na maranasan. Marami kang mga tinatawag na disappointments. The longer a man lives, he could not enjoy true happiness. Bakit po? Kasi dito po sa lupa, hindi natin sakop po yan eh. Hindi yan ang timetable talaga natin. Kaya ang lessons po natin, according to James 4, 13 to 15, 14 is about lesson here. First, don't be late in making the right decision. Don't be late. Pag alam mo na mag-decide ka na. Especially in terms of surrendering your heart to the Lord. Pangalawa, life is uncertain. It may be too late if you delay. Something might be wrong after. Decide on what God's will is in your life. Mag-desisyon ka. Seryosohin mo. Nandito ka na sa church eh. Nasa Christianity ka na eh. I mean, kung hindi ka man tinatawag na seryoso pa, you decide on what's really what we call applicable for you in terms of the will of God. And no one has ever been successful in making late excuses. So kung nagpapatumpik-tumpik ka, so parang tinatawag na nagdadrama ka pa, o di kaya tinatawag na umiiwas ka pa, again, there is finality. Merong katapusan, mga minamahal. Pangatlo po at panghuli,
there is dependency. Sabi natin, Panginoon, I must work the works of Him that sent me. Jesus was referring to the Father. He was commissioned to do the will of the Father. You see, don't live alone in life. Huwag mong hayaan ang iyong buhay na ikaw ay mag-float lamang. Don't live alone in life. Huwag kang tinatawag na parang nasa isang dagat lamang that you're drifting, Brother Miles. Okay? Huwag. Don't live alone. Diba, this film po, pinakita po ng film na yan, na kahit bola ay pwedeng maging company in times of what we call loneliness. Don't drift alone in life. Kung ito nga mga Hollywood film na hindi po kinikilala ang Diyos, alam nila ang prinsipyo na hindi ka pwedeng tinatawag na maging alone. Dapat meron kang dependency. Ito pa po yung tao ito. Okay? Itong tao ito. These are worldly people. When I say worldly, walang connection. Walang connection. Maraming walang connection kay Lord or whatever. Okay? Ang paggawa ng mga pelikula. Pero, ano mga message nila? I have a family. Talks about relationship. Talks about the importance of being knitted together, togetherness. Why? Kasi kailangan meron kang dependency. Now, these people, perhaps, yung mga involved dito, hindi nagpupunta ng church, hindi niniwala kay God. How about us? How about us? Mga minamahal. We have dependency. Meron po tayong dapat na asahan at doon po tayong mag-live. As I close here, let me repeat what Daniel Rosette said. Sabi ni Daniel Rosette, pity a man who don't believe in God, for when he wants to take something in life, he has no one to be thankful for. Bakit? Dependency. Kailangan tayong mag-live. You know the reason why you come to church? Because you want to become dependent to God. You know the reason why you ask for prayer requests? Because you want to be dependent to God. You cannot go alone solo. Don't be a solo ranger. Don't be a solo ranger. First of all, you depend on God. Because yung pong time, lumilipas po siya. Magandang gabi po, mga minamahal. Let us redeem the time. Because the days are evil. Let's close our eyes. Let's pray. Panginoon, salamat po sa inyong paalala sa amin na dapat tubusin ang panahon ng oras. May mga oras na lumilipas na hindi namin nagamit ng tama. Pero higit sa lahat, ang oras ay dapat na igugugol ng ayon po sa inyong plano at layunin. Nawa sa gabi ito, Panginoon, ay amin pong napagpanto at muling napagbulay-bulayan. Ang kahalaga na gawin po ang tama sa mga oras na nais niyo po sa amin. Ngayong gabi po, pagpalain niyo may imbitasyon, umusap kayo sa ngalan ni Jesus. Bawat isa ay nakayukot nakapikit. I wonder tonight if there's somebody here na hindi mo tiyak kung ikaw ay bawian ng buhay sa langit na pupunta. At sa gabi ito, nais mong matiyak sapagkat ito yung oras at panahon na nais mong maligtas. I would like to ask you to raise your right hand because nais kitang gabayan na magkaroon ka ng katiyakan at pagtungo sa langit. And it is only by faith in Jesus Christ and repenting of yourself as a sinner that you can obtain salvation. It's not about you, it's not about your religion, it's not about your good work. It's all about trusting Jesus and repenting of yourself as a sinner. I wonder tonight if meron pong isa o dalawa. Bawat isa ay nakayukot nakapikit po. Magtaas ng kanang kamay at sabihin, Pastor, please pray for me. I'm not yet saved. I want to be saved. I wonder also tonight kung, Pastor, saved na po ako pero medyo nag-struggle po ako na sumunod doon sa unang command ni Lord sa baptism. But tonight, I think this is the time for me to decide to be baptized. Meron po ba? You want to be baptized in the coming days? Please raise your right hand and I will pray for you. Tonight, meron po ba ilan sa atin na nagsasabing, Pastor, include me in prayer, closing prayer. Meron pong mga impression si Lord tungkol sa time, sa paggamit ko nito, sa panahon. Meron po siyang message sa akin. Would you please include me in the closing prayer, Pastor? Meron po ba? Magtaas po ng kamay. Yes. Thank you po. Thank you so much. Thank you po.
Dear Father, thank you so much for the message that you have entrusted to me and for us to study. We thank you, Lord, for the time that you have allotted for us. And Lord, I pray for your people, particularly those who raise the right hand, they have needs. I pray that they'll be able to come to your timetable and that you would provide what they desire, dear Father, according to your will. Lord, forgive us if we have transgression with what we did with our time. And dear Father, may you bless each one of us tonight as we continue to look forward in serving you with our time. Bless also our offering tonight. Be magnified. Thank you for all the tithes and all these givings. And we are returning everything for your glory. In Jesus' name. Amen. God bless you. Thank you so much.